sa pulong sa Ginoo. And kindly please open your Bibles in the book of 1 Thessalonians. 1 Thessalonians chapter number 5, verse number 18. Okay, I have also there in the screen. If wala pa mo kapalit sa inyong Bible, pero mga iso nindot kayo no, musimba mo naatay Bible, amen? Naamoy Bible gyud nga libro nga gikuptan. All right? 1 Thessalonians 5 verse number 18. Ako rin mo basa. Please follow me with your eyes. The Bible says, "In everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you." All right? I underline it there, the will of God. So this morning, mag-isgot tag topic in our Sunday school, finding God's will. Ako balikon, finding God's will. I do believe with all my heart nga sa dihang nahimo kang anak sa Ginoo, gusto sa Ginoo nga mopailalom kita kanunay diha sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Dili sa atong kabubuton. Duha ra magina, ato ang kabubuton or kabubuton sa Ginoo. So gusto sa Ginoo nga ato ang tinguhaon nga magpailalom ta diha sa iyang kabubuton. Shall we pray? Father God in heaven, daghang kayong salamat Ginoo sa kabuntagon. Thank you Lord for your goodness. Thank you Lord for today nga gi-extend nimo among kinabuhi. Salamat Lord for giving us another brand new day. Salamat Ginoo Lord for giving us good health. Salamat sa kapiskay sa panglawas. Salamat Lord sa protection. Gihatag di mo kanamo sa pag-anhi diri sa balay tigumanan. Oh Lord, I pray ikaw magapanalangin Lord sa among Sunday school session. Nagpray ko Lord, Holy Spirit, please tanduga Lord among mga kasing-kasing. Abrihi Lord among mga unahuna. Sometimes our mind are blocked or gibabagan sa amo ang kaaway mo ang satana ang yawa Ginoo. But Lord, I pray tabangi nga maabri amo na kasing-kasing karong buntagon aron madinawaton mi. We are prepared to listen to thy words. I pray ko ikaw magatabang ka namo. Salamat Lord, wala may mahimo kung wala ka. Tabangi ko Ginoo sa pagwali sa iyong pulong. In Jesus name I pray. Amen and amen. Thank you for standing. Makapanglingkod ang tanan palihog. All right, finding God's will. So dirita sa siyempre basta nay bag-ong wala ko gaskwila ta, di ba? Introduction din ta. Introduction please. Next slide. Introduction. Christians are often told that God has a perfect plan for every believer. That's number one, di ba? So, pasalamat ta nga, tinuod na nga phrase. Ang Ginoo do nagi perpekto nga plano sa matag usa ka Kristohanon, alright? Matag usa ka magtotoo. Matag usa nga anak sa Ginoo. I do believe nga, dili lang taman nga giluwas ka sa Ginoo. Pastor, that's it. Pwede na tali ko, wala na ko buhaton. No. I do believe nga lakip ang imuhang kaluwasan, lakip ang imuhang pag-grow spiritually diha sa Ginoo, matag adlaw nimong ginabuhat. God has a perfect plan for every believer. Amen? Napa mo? Mga iso, number 2, every new Christian is excited about the idea that God will guide them to accomplish His will in their lives. Di ba? Sa ato ang church, praise the Lord, no? Salamat nga dunay daghan nga mga bag-o nga madugang sa ating church. If you are new this morning, bag-o ka nga Kristohanon, unsa man ang bag-ong Kristohanon, pastor? But pasabot bag-o lang ka na save, bag-o lang ka diha ni sunod sa Ginoo. You are excited, di ba? Ako sa una si dihang naluwas ko, excited ko unsa kay mahitabo nako sa unahan, no? Kamo ba? Kamo bang mga daan na save or kamo nga daan ng mga Kristohanon in your Christian life? Di ba daw excited ka sa dihang naluwas ka? And then, Lord, unsa kay may tabo na ko sa gusto na ko, Lord, yung mga lagad ni mo, gusto na ko, Lord, makabalo ko suluining, gusto na ko, Lord, makabalo kong inani, unana. Di ba excited ta? Di ba? Una nga, dapat yun sa tong Christian life, mo pailalom ta diha sa kabubuton sa Ginoo, alright? So, many people have asked, sometimes mangutana ta, Pastor, how do I know? Unsaon ako pagkabalo? Listen yung people. Aminaw mga yung people. Labi na kamo mga nag-eskwela pa. How do I know that this job is God's will for me? Di ba? Mangutana ka ba? Usay, Pastor, unsaon ako pagkabalo nga kining trabaho nga akong i-applyan? Di ba? Mga nag-eskwela, maninguha talay ka, puhon, makahuman ko eskwela ni, manabaho ko, mga apply ko, or magnegosyo ko. How do I know that this job or this business is God's will for me? Labi na ka ng trabaho, para na ako usar gitubag. If that job will give you time nga makasimbag kag Domingo, amen? Sabtan mo? Alright? Usara yun na, di ba? Wala may laing qualification, pero mga ison,
kung di gini ka makitaan sa adlong Domingo in our gathering, kaya ingon ang Bible in Hebrews 9:27, not forsaking the assembling of ourselves together. Di ba? It means, bodily, physically, makita unta ta, manikamo ta nga na kasimbahan. Pero kung kanang trabaho, how do I know nga kaning trabaho, Pastor? God's will din ako, para sa Ginoo ginigihatag sa ko. Ako makitaan ka sa adlong Domingo simbahan. Amen? Klaro ba? Oh, many people have asked, Pastor, how do I know, labi na kamo mga batanon, how do I know nga kining bayhana? Mao gini God's will para nako nga ako ang maasawa, kamo mga lalaki. How do I know, Pastor, ako kung ikaw babayi? How do I know nga kining tawhana kining lakiha, Pastor? God's will para nako nga maakong mabana. Oh, mga ison, nindot gyud kaayo tinghaon nimo kung kabubuton gyud na si Ginoo Kristohanon gyud na. Amen? As much as possible, wa man ta kabalo gyud pud sa kabubuton si Ginoo, di ba? Kay Ginoo may nakibawa na para nimo. Pero as much as possible, kaya kita maginikanan, ato agin ang gitudloan tong anak nga, day, dong, nindot gyud kayo unta nga Kristohanon ang imuhang mapari someday. Kaya nga naman, nindot magyud kayo ang panimalay nga puro mo Kristohanon. Amen? Kaya lisod kayo nga, ikaw asawa, imong bana, unbeliever, dili, basi kadugayan, ikaw may madala. Alright? So, I hope nga inyuhan ang nasabtan how important it is nga magpahialalom ta sa kabubuton sa Ginoo og dili ato ang kabubuton. I know, ang mga ison, the problem that confronts every Christian is how to determine God's will. Ang problema mo ganito usahay, unsaan na to pagkabalo nga mao gini kabubuton sa Ginoo. Before we dig to that, magsugod sa diri sa point number 1, alright? So, finding God's will, point number 1, the content of God's will. The content, it means, unsa may anaa, unsa may sulod, unsa may makuha ni nato aning kabubuton sa Ginoo. Alright, letter A, the content of God's will, it is a plan. It is a plan. So, in Ephesians 5, verse number 17, wherefore be not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Dili gusto ang Ginoo nga mahimot ang unwise. Dili manggi alamon, or right? Dili gusto ang Ginoo nga mahimok kang ignorante diya sa kabubuton sa Ginoo. Ingon ang Bible, but understanding apan sabta ang kabubuton sa Ginoo dinha sa imong kinabuhi. So, but pasabot iyan ang mga ison, sabton nimo ang tanang panghitabo sa imong kinabuhi, giplano na sa Ginoo. Amen? Apa mo diha? Kamo mga Bible student, I believe kaning mga Bible student ito, dili ni ingon nga sulagma lang nga nag-ani sila diri. Plano gyud ni sa Ginoo nga naa sila diri. Amen? Kamo church members, dili gyud kuan ra ni kanang taghap ra ni. Binulanon pa taghap ra ni nakaani ko sa Baptist. Pastor, kay gi-invite man ko, dili ni taghap, oy walay taghap-taghap, amen, sa Kristohanong kinabuhi. It is all planned by God. Plano gyud si Ginoo, kabubuton gyud si Ginoo nga ma-member ka sa church, kabubuton gyud si Ginoo karon nga makasimba ka, makapaminaw ka sa pulong sa Ginoo. By the way, kaning kaluwasan nato, wa pa ginita maluwas. Kabalo mo? Before the foundation of the world began, kabalo na ang Ginoo daan nga anang adlaw maluwas ka? Nakahinuklog ba mo, ana? Ako, I got saved November 14, 2004. That was Sunday. I was grade 5 student at that time. No? 10 anyos akong edad. Kabubuton sa Ginoo nga makasimba ko sa Baptist. Onya, maka-attend ko sa junior class and then kabubuton sa Ginoo nga moisa ko sa kamot. Nga naman, tanang panghitabo sa atong kinabuhi, giplano na sa Ginoo sa wala paggibuhat niya ang kalibutan. Nasabtan niyo mga ison? Pagkanindot, no? Pastor, pagkabulahan, yun ako di ay. Ay, bulahan kay ka, oy. Right? Dili, yun ingon niya murag, sulagma, rin tanan. Dili, oy. Kabalo ang Ginoo sa matag-usan natong kinabuhi. Kanang kabalo ang Ginoo matag-usan nato nga kanus akang midawat niya. Apil ang kaluwasan sa giplano sa Ginoo. Kaduha, about success. Yes, kabalo ang Ginoo kanus akang mahimong successful. Amen? Kabalo ang Ginoo. Kamo mga estudyante, labi na kamo mga people, kabalo ang Ginoo nga someday wata kabalo mahimo mong kamo na po'y sunod nga mahimong mayor diri sa tubod or I don't know, di ba? Wata kabalo. Sa kabubuton sa Ginoo diya sa inyong sa kinabuhi. Aning kabalo ang Ginoo kinsa inyong mabana maasawa. Kani akong asawa dili man ingon niya. So man ni taghap ra ni si Johanna so no, dili ay kabubuton gyud siya sa Ginoo sa kuha. Mo na kamo wala pa mo minyo,
Hulot latas ha. Amen. Asa kisay kabubot, kisa mo gikabubuton sa Ginoo nako pastor. Ay sa pagdali, amen. Pero kung taas na imong edad, pagdali na. Alright, okay? Sabtan ba? So ayaw mo tuon ni Ma'am Jima nga, unya na, bata pa. Ayaw, minyo na kung taas na edad, alright? So ikaduha, dirita. Kung sabtan ninyo, it is a plan. And then, the content of God's will, number 2, letter B, it is a purpose. Dunay katuyuan. Okay? Sabtan ba ninyo nga, dunay katuyuan sa tanang pangitabo dinha si mo kinabuhi. Maayo man or dili, dunay katuyuan ang Ginoo sa tanang butang. Kaya naman, kabubuton na si Ginoo. Sabtan, amen? Napamudiya, amen? Alright. Basahan na to, Matthew 18, verse number 14. Unsing sa Biblia, even so, it is the will of your Father or kabubuton sa Ginoo nga naa sa langit that one of these little ones should perish. Dili gyud na kabubuton sa Ginoo mga igsoon nga ang tao unsa man dili maluwas. Kabalo ba mo nga ang Ginoo ang desire niya ang naa gyud siyang kasing-kasing nga ang tanang tao unta sa tibuok kalibutan hanto sa pinakatumoy sa kalibutan. May pinakatumoy, pastor. Sa North Atlantic, sa South Atlantic. Tumoy sa kalibutan. Makakaplag unta. Makadawat unta sa kaluwasan pinaagi ni Ginoong Jesucristo. Alright? Muna nga, naagi katuyuan, there is a purpose nga nung naluwas ka. Unsa may katuyuan, pastor? Aron, ikaw usab. Unsa man? Mo-share sa ubang tao sa kaluwasan nga imong naangkonan. Amen? Oy, nasa apa mo diha? Amen? Buhi pa mo? Okay, sabtan? Muna kabubuton si Ginoo, muna yung pasabot sa Biblia nga gipa sabot na nga dili kabubuton sa Dios nga ang usa ka tao malaglag diya sa impyerno. If you are our visitor this morning, I don't know basin natay bisita gi-invite ka this morning, dili aksidente nga naa ka diri karon kabubuton ni dunay katuyuan ng Ginoo. Maybe during the invitation unya humukon sa Ginoo through the Holy Spirit, imong kasing-kasing madawatawan nimo ang kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Alright? Letter C, dito manglangan. The content of God's will, letter C, it is a personal work. Personal work. Unsa sabot anang personal? It means individual nga trabaho. Personal. Okay? Matag usa, dili pwede nga, pastor, pwede ba nga mga lagad may apil na ko, anak mo ko sa kong papa, pwede ba nga nangalagad na kong papag mama, nangalagad na po teliko? No. Matag usa nato do na gitay dapat buhaton sa Ginoo. Kabubuton gyud sa Ginoo nga human ka maluwas imo siyang alagaron personally. Lang tawag ani in John chapter 6 in verse number 28. Ato lang ni hinaynayan para magaling gyud nato ang kana ba mo imuhag yung sa magalingan ba? Mo bitog mature gyud nimo ayon pulong sa Ginoo. John 6:28. Then said they unto him, niingon ang mga disipulo ni Jesus Christ, what shall we do that we might work the works of God? Di ba, nindot nga panguntahan na, no? Ingon ang mga disipulo, Lord, what shall we do? Atong buhaton, atong alisdan ng we og ay. Ingon ka ba nga, Lord, what shall I do? Pagkanindot. It means a personal work. Kabubuton sa Ginoo nga mga lagad gyud ta sa Ginoo diya simbahan. Amen? Oh, pagkanindot mga ison kanunay gyud tang mapanumduman pagkanindot sa Kristohanong kinabuhi nga duna gyud tay ministry duna kay gibuhat in your personal life, in your personal nga ginabuhat para malipay ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Someday bitaw, kabalo mo, someday when we all get to heaven, akan tama na pastor. Pwede man nato na iwali, di ba, pastor? Someday, when we all get to heaven, dili, what a day. What a day of rejoicing that will be. Pero, someday, when you go to heaven, tagsa-tagsa gitang mga tubang sa Ginoo. Amen? Dili, pwede nga, Pigkarangan Bible Baptist Church, linya. Dili, pwede. Isa-isa kita mga tubang sa Ginoo. Muna nga, personal work, timan na. Unsa may ako, Lord, what shall I do? Pangatan na yung magagulingon. Unsa may akong mabuhat? Okay. Hapit ng conference. Mga minyo. Alright? Opportunity na to ni. Pagkanindot, someday na kay reward. Di ba? Nagwali atong pastor about rewards. Ma-enjoy ni mo ng reward in our present time.
Depende sa mong pagpangalagay, grabe gini mong pagpagdikit sa Ginoo, and then you will enjoy it for all eternity, the crowns that you will receive someday in heaven. All right? The blessings you will enjoy here on earth, someday the rewards you will enjoy forever in heaven. All right? So it is a personal work, timan ina. It is God's will. All right? Letter D, the content of God's will, letter D, it is a personal commandment. Atong basahon in Matthew 26:42. He went away again the second time. Nilakaw si Jesus Christ. Ano sa aman ni netabo, pastors? When Jesus Christ was praying at the Garden of Gethsemane and prayed, saying, "Oh, my Father, if this cup," unsa na, in sa Bible, "may not pass from me, except I drink it, thy will be done." Kabalo po mo, the second time, ning luhod si Jesus Christ dito sa Garden of Gethsemane. You know, ang iyahang luha, unsa may iyang luha, nahimong dugo tungod sa iyahang agony, tungod sa iyahang suffering, the cup of, kanamo nang cup, dili na siya cup nga naginom-inom Jesus Christ dito, no? It is the cup of suffering. Yung siya, hangyo siya, if this cup may not pass from me, but Lord, oh my Father, thy will be done. Unsa may makuha ni mo nga bersikulo? Even the Lord Jesus Christ Himself, nagpailalom siya sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Oy, kita pa kaha nga tao rata. Ikaw pa kaha nga naluwas ra sa grasya. Amen? O mo nang nindot kaayo nga magpailalom ta sa kabubuton sa Ginoo. Amen? Nakuha ba na to? Amen? Okay? So, it is God's will, kabubuton sa Ginoo, that Jesus Christ will die on the cross. Amen? Kaya naman, mo ba ito ingon ni Pastor Ray, Jesus Christ can send thousands of angels, katubitong gilapdusan siya. Oy, ginuogod siya. Bantay mo katong gibugkos og kadina yang kamot, and then gipaluhod siya niya, gilapdusan siya sa mga Roman soldier. He can call thousands of angels nga pang persecute tong mga nagdagmal-dagmal niya. Pili ba yun? Pero wa niya buhata ka naman, nagpailalom siya sa kabubuton sa, unsa man? Ginoo, kuha. Napa mo diha? Buhi pa mo diha. Amen? Okay, sabtan ninyo, mga ison. So, Jesus Christ, listen, Jesus Christ was the specific person who will die for us on the cross of Calvary. So, dili si Kebs. Pastor? Dili si Kebs, no? Dili si Haring Aguila, wala naman. Senyor Aguila, wala na, ipriso na. So wala gilaing tao nga nagpakamatay nimo specifically dito sa cross, si Jesus Christ ra gyud. Amen. Nasabtan ninyo man ang ison. So it is a personal commandment. Nituman siya sa sugo sa Ginoo. All right? Letter E. Letter E, the content of God's will, letter E, it is a permission. Wow, no? It is a permission. Pagtugot. Permission, the word permission, binisaya, pagtugot, tanang maayo og daotan, ngay nahitabo sa atong kinabuhi, unsa man na, pagtugot na sa Ginoo. Amen? Muna nga pasalamatan na to, every permission nga gihatag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Lang tawag ni in James 4:15. For that ye ought to say, if the Lord will, di ba? We shall live and do this or that. O, di ba? Nindot ang pulong sa Ginoo. Kung kabubuton ni sa Ginoo nga, we will live or do this or do that. Kabubuton ginitanan sa Ginoo, right? It is a permission. Another verse, Hebrews 6:3. Nantawa, next verse, please. And this will we do. And this will we do. If God permit. O, so tanang panghitabo sa imong kinabuhi. Timan, listen. Gipermit na si Ginoo, gitagaan nagpermiso sa Ginoo. Nag-drive ka. Hapit rigid kay ka madisgrasya. Uy, gitugtan na si Ginoo nga dili ka madisgrasya, kuha nimo. Kamo mga drivers? Oh, kamong mga nag-take of exam or kanang nag-take of mga board exam. Oh, kung wala pa gani mo kapasar, dili pa gyud na gitugot sa Ginoo. Amen? Oh, na nga maghulat ta sa permiso. Maghulat ta sa kabubuton sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Klaro kay Biblia, if God permit. Okay.
So kung nanegosyo ka, wala kay business permit, ay sa pagnegosyo. Okay? Okay, so if God permit, okay? Kuha ninyo na mga ison. So, pagtugot yun ng tanan sa Ginoo ang naitabo si mo kinabuhi. Alright? So, nasabtan niyo the content of God's will. That is point number 1. Okay, dirita. Point number 2. Dali ra kayo. Finding God's will. Point number 2, the characteristics of God's will. Or but pasabot anang characteristics unsa may kinaiyahan sa kabubuton sa Ginoo. Okay? Ato lang tawon, letter A, God's will is perfect. Okay? Nasabtan? God's will is always perfect. Dili gyud masayop ang kabubuton sa Ginoo. Pastor, sayop man talining kabubuton sa Ginoo kay dili man mao ni ako ang giplano. Kay imo man ang giplano. Dili man na plano sa Ginoo nimo. Mo na nga dili gyud ni masayop ang kabubuton sa Ginoo. Perfect gyud, amen? Sabtan ninyo? Aton lang tawon ha. In Psalms 18 verse number 30, the Bible says, as for God, His way is what? Perfect. Ang dalan sa Ginoo, ang paagi sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi, kanunay gyud na nga perpekto. In Romans 12 verse number 2, yung diha, that ye may prove and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So, next slide please. God's will for every believer is so perfect, hinuklogi ra gud na, that nothing can be added to it or subtracted from it to make it more what? Perfect. Sabtan ninyo na nga quote, ang kabubuton sa Ginoo dinhi sa ato ang matag-usa nga kinabuhi, perpekto na gyud, wa na kay dapat idungag pa. Pastor, dugangan tili nako kadyot ang kabubuton sa Ginoo, wala na. Pastor, parang ni sobra naman ang kabubuton sa Ginoo, ako sa ning kuhaan aron mahimog yung perfect. Oh, wala, nakasamar gud sa kaluwasan. Di ba? Unsa man atong kaluwasan? By faith alone. Plus nothing, minus nothing. Di na kaangay mobuhat pa, dugangan pa nimo good works para maadto kag langit. No? Sama rapod sa kabubuton sa Ginoo. If you want to abide in God's will, ayaw nagdugangi, ayaw nagbuhat og lakang ba, marbitaw buhat sa kog step para madungagan ang kabubuton sa Ginoo. No, it is more than perfect. Humanly speaking, God has all the time, listen and wisdom in this universe to design, to draw up His plan for us. Kabalo mo nga, pagplano palang daan sa Ginoo sa kalibutan, grabe ang Ginoo. Naa siyang unahuna ang blueprint. Kita, mag-blueprint ka sa balay, di ba? Tawagan na, ipaprint pa nimo na sa imong architect or unsa na ipaprint nimo, di ba? Mo na blueprint, pero ang Ginoo, kabalo mo, before the foundation of the world, it was already blueprinted in heaven. Paghimo pa lang niya sa kalibutan. We may not fully understand, paminaw, dili man gani nimo masabtan if you are suffering right now, kung naa kay kasakit, naa kay problema, naa kay kaguol, naa kay mga kabalaka. You may not fully understand all the sufferings involved, but one day, listen, we will eventually realize that all things work together for good to them that love God. Amen? Natawag ni Romans 8:28, next slide. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Tanang panghitabo para sa imong kinabuhi, it is for our good. Amen? Dili na for our bad, but makaayo na sa imong kinabuhi. Alright? So letter B, the characteristics of God's will. Letter B, God's will is safe. Kung naamoy ballpen, ilista, God's will is safe. Kung saan ang safe sa Binisaya? Pastor, ikaw may murag karang-karaan, Pastor Henry. Safe. Kung saan ang safe, Binisaya? Murag doon na kay seguridad, no? Di ba yun no? Dili, na safety, di ba? So lang tawag ni in Proverbs 1:33. But whoso hearkeneth unto me, kung naminaw daw ka sa Ginoo ba, shall dwell safely and shall be quiet from fear and evil. Mo na nga, mga ison, hadlok din yung dili ta maminaw sa Ginoo, no? Hadlok din yung dili ta maminaw sa pulong sa Ginoo.
Oy, paminaw. Listen. Yung simba naman lang gani ka, paminaw. So, ay, adlok ba yun? But also, hearkenet unto me shall dwell safely. But pasabot, katong di maminaw sa poong sa Ginoo. Oy, di wala, dili ka, you are in danger. Kabaliktaran sa safety or safely. Danger. And shall be quiet from fear and evil. Mga ison, kini nga kalibutan, nga atong gipuy-an karon napuno baya gid ni sa temptasyon. Napuno ni sa sala, sa temptasyon lang tawa. Di ba, kabantay ka? Kung dili ka maminaw sa pulong si Ginoo, matintal ta usahay sa kwarta. Hello? Kaya kaning kwarta ra ba, mo ni pinakaunang ilawg or i-bait, kana bang ilawg sa Satanas, aron mahagbong ka diya sa mo Christian life. Ang bantay ta, mga ison, kanunay ta, pasalamat ta sa church, kanira gyud simbahan, tinood lang, inawa, kanira gyud nga simbahan nga na-appreciate yun ako in my entire Christian life, nga grabe gyud pagwali sa honesty. Grabe gyud. Dili ka kadungog ni ana sa ubang churches. Tinood na mga ison. Mana nga, salamat ta nga, diri sa itong church, marag mabungol ka or mapuno ka or makura ka sa, pagwali regarding sa honesty, di ba? Kwarta. Unya, ang kalibutan karon grabe ra ba? Labi na sa mga people, doon ay tentasyon sa pagkatapulan. Uy, pastor, ay tentasyon sa pagkatapulan. Oy! Di ba? Oy, ganahan ba ita maglingkod-lingkod lang sa itong balay? Di ba? Ganahan ba ita nga relax lang itong Christian life? Ay, paminaw. Kana, sinyalis na nga nahimo na kang tapulan. Isip anak sa Ginoo, dili taangay magtinapulan. Salamat kay nakaabot mo simbahan, kay di mo tapulan. Amen. So, nakuha niyo mga ison. And then, another nga temptasyon. Kaning temptasyon sa gugma. Uy. Di ba? Uy, temptasyon niyo, oy. Kaya naman, kamo mga batanon. Di ba? Dali, rigid kayo maambak-ambak ang inyong mga kasing-kasing. Di ba? Grabe, di ba no? Karon iangay kaniya, pero sunod semana, panos na. So, yung anak mga ison, doon ay temptasyon. Next slide lang tawa. Next slide. There is no danger in the will of God. Listen. And there is no safety outside His will. Kuha? Walay danger, walay kahadlok diha sa kabubuton si Ginoo. Pero wala gid kay safety kung wala ka diha sa kabubuton si Ginoo. Timan igina kanunay. Mo na nga kamo mga anak, listen mga anak, paminaw, mga young people. Ayaw mong kasuko kung inyong ginikanan, pugson mo pag-adtog simbahan. Amen? Paminaw. Kaya naman, walay makadaot kung musimba ka. Pero madaot ang imong kinabuhi kung wala ka diha nagsubay sa kabubuton si Ginoo. Timan ina, makaton kag sigarilyo, katon kag inom, katon kag sugal, katon kag adtog disco. Bisan asa ka naabot. Kaya naman, di ka mo patuo sa tambag sa imong ginikanan, danger gyud padulngan nimo. Alright? Kuha? There is no danger in the will of God and there is no safety outside His will. Next slide. Sorry. Balik sa. Whether one is in or out of the will of God, there will be problems, pains, and suffering. Paminaw. Maskin pag naa ka sa sulod sa kabubuton si Ginoo, doon nagyapoy pain and suffering. Di ba? Kuha. If you are outside of the will of God, doon na po pain and suffering ko, ha? Pero kung si kalahian, pastor, when you are inside in the will of God and then you are suffering pain, you are suffering ka ng mga problem, doon na kay mapaabot nga blessing sa unahan ko, ha? Kaya nagpailalo man ka sa kabubuton si Ginoo. Pero kung ikaw, Kristohanon, wala ka, naa kay pain, naa kay suffering outside from the will of God, wa gyud kay mapopo. Kuha? Kaya naman, ni backslide man ka, ni palayo man ka sa Ginoo. Okay, ayo expect nga kung mapalayo ka sa Ginoo. Oy, pagsulay ra ni. Ikaw mga Kristiyano ba, nagpalayo ka? Yan, nakay sa trials, nakay suffering. Pagsuway ra ni. Ay, naagi kayo mapaabot nga blessing sa gana. Paghilam ay. Kaya naman, kung ipalayo ka sa Ginoo, ayo expect og blessings.
expect good ka nga bunal na dili na trial, di ba? Balik sa Ginoo. Amen. Balik sa Ginoo. Amen. Wala nga nindot kaayo nga naagit ta pailalom sa kabuton sa Ginoo. You know what? Daniel is safer in the lion's den than his enemy outside of it, di ba? Kamantay mo si Daniel pagtagak ni King Darius ba to? Ako masayop. Pagtagak, di ba? Nasi decree gitagak si Daniel sa lion's den. Wa gid siya paaka sa leon. Pero basin si Daniel kung wala siya gitugot si Ginoo na dito, basin og patyon siya sa mga tao nga nasuya niya, di ba? Mata kabalo. Kuha ninyo? When we run from the Lord, we run into trouble. Kuha? Kung midagan ka palayo si Ginoo, but pasabot nagdagan ka sa imong kaugalingon nga trouble. Kinatay mga pulis nga mga member dire. Kanunay ni naggukod sa mga trouble bitay. So mo na nga, ayaw palayo sa kabuton sa Ginoo. Okay, point number 3. Gamay na lang oras, no? Point number 3, letter C day, letter C. God's will is timed. God's will is timed. Ang kabubuton sa Ginoo, doon na ginay timing. Wow, amen? Doon na ginay saktong panahon alang sa tanan. Ecclesiastes 3 verse number 1, natawa. To everything there is a season and a time to every purpose under heaven. But pasabot niya na, sa tanang higayon, doon ay panahon or doon ay takna. Okay? And then, in verse number 2, a time to be born. Di ba? Doon ay panahon niya na tao ka. Pasalamat ba na tao mo? Ako, napasalamat ko na tao ko November 10, 1993. And a time to die, ayaw sana, Lord. Ayaw sana a time to die, no? Kaya pangalagat pa man tao sa Ginoo. Pero doon nagit panahon niya mamatay ang tao. Kuha? A time to plant, di ba kamo mga farmers, mananaw mo, pero doon na mo i-expect nga, a time to pluck up which was planted. But pasabot, harvest time, di ba? Subot pasabot, doon na ginit panahon. In verse number 4, lang tawa. A time to weep, doon na panahon niya muhilag tatungod sa kadako, sa tong problema. Pero doon na panahon nga, after ana-ana, you will laugh. Di ba? A time you will laugh. Makaingon ka, Lord, thank you kaayo, Ginoo. A time to mourn. Doon ay panahon niya mag-mourn ka. Pero doon na po panahon niya a time to dance. But pasabot, nagkalipay ang imuhang kasing-kasing. Mga ison, di man doon nagay panahon or doon nagay timing ang Ginoo sa tanang panghitabo diya sa imong kinabuhi. Hulat lang kita, amen? Kuha? Natawa gani, in Ecclesiastes 3 verse number 11, natawa, He hath made everything beautiful in His time. Wow. Kanindot, no? Wala nga, kung nakagipray, Pastor, wala pa man may magka-baby sa kuang asawa. Yes. There is a perfect time for that. Amen? Ang imong buhaton, minaw-minaw, lipaya ang Ginoo diha sa imong kinabuhi. Ayaw sa basula. Lord, wa man kay ayo, Lord. Ayaw. Doon nagay panahon ang Ginoo para sa tanan. Amen? Nakuha ba ninyo mga ison? Natawa. Psalms 31 verse number 15. My times are in thy hand. So, naargid sa kamot sa Ginoo ang tanang panghitabo, kabubuton sa Ginoo sa tong kinabuhi. So, paminaw, ison, as I close this morning, finding God's will, you need to understand that God's will is, God's will, letter A, it is perfect. Letter B, it is safe, and God's will is time. Dunay panahon ang tanan. Let's learn to wait. Shall we pray? Father God in heaven, thank you so much for this wonderful morning. Salamat, Lord, sa Kadaugan Sunday School. Lord, I pray nga ikaw mag-bless sa pagpadayon na mo sa pagsimba, sa mo ang divine service. Nagpray ko ikaw magapanalangin sa mong speaker this morning. Salamat, Ginoo, Lord, nakaabot si Pastor Jonathan Linobo and Pastor Stephen Joshua Toquero. Salamat, Ginoo, Lord, for giving them safe travel. Nagpray ko, Lord, ikaw mag-bless for the rest of our services this morning and in this afternoon. Salamat, Lord, sa Sunday School. I pray, Ginoo, Lord, nga mo ning mapadayon, Lord willing, at the end of this month. Salamat, Lord, sa tanan. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Thank you. God bless.